tayo sa ating virtual BSO? Sure ako na marami tayong matututunan ngayon. Ready na ba kayong makinig at matuto sa panibagong storya galing kay Jesus? Kunin na ang inyong Biblia at buksan ito sa 1 chapter 3 verses 1 to 16. Sa Bible story natin ngayong araw, ituturo ni Jesus na dapat tayong ipanganak sa pamilya ng Diyos. Pero paano ito mangyayari? Tara na't makinig at ating alamin. Noong araw, may isang importanteng leader ng mga Judeo na ang pangalan ay Nicodemo. Marami na siyang narinig tungkol kay Jesus mula sa mga kaibigan at mga kababayan niya. Narinig niya ang mga kahanga-hangang himalang ginawa ni Jesus at ang kanyang mga katuruan tungkol sa kaharian ng Diyos. Gustong makausap ni Nicodemo si Jesus. Kaya lang nagkaalangan ito dahil marami sa Judeo ang nagagalit kay Jesus at ayaw nilang maniwala na siya ang anak ng Diyos at ang pinangakong tagapagligtas. Natatakot siya sa mga sasabihin ng mga ito kapag nakita niya lang kinakausap niya si Jesus. Kaya, naisip niyang sa gabi na lang magpunta kay Jesus. Nang dumilim na ay palihim siyang umalis at nakipagkita kay Jesus. At sinabi niya, "Alam kong isa kang guro na nagmula sa Diyos. Walang makakagawa ng himalang ginawa mo kung hindi sumasa iyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang sino mang nagnanais maging bahagi ng kaharian o pamilya ng Diyos ay kailangang ipanganak muli." Nalito si Nicodemo sa sinabi ni Jesus. Tinanong niya, paano po maipapanganak na muli ang taong matanda na? Hindi na siya maaaring bumalik sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak sa ikalawang pagkakataon, hindi ba? Totoo yan. Ang akala ni Nicodemo, ipapanganak muli ang isang tao sa pangalawang pagkakataon sa tiyan ng isang ina. Pero ang sinasabi ni Jesus ay tungkol sa espiritual na kapanganakan. Tungkol sa kapanganakan sa pamilya ng Diyos. Paliwanag ni Jesus, huwag kang magtaka dahil sinabi kong kailangan mong ipanganak muli. Ang isang tao ay minsang ipinanganak ng kanyang ina. Subalit, pinapanganak siya sa ikalawang pagkakataon sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ginamit ni Jesus ang hangin sa paglalarawan kung paano ang isang tao ay pinapanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kids, nakikita ba natin ang hangin? Naririnig mo ba ang hangin? Nararamdaman mo ba ito? Hindi natin nakikita ang hangin. Pero nakikita natin kung ano ang ginagawa nito. Naririnig at nararamdaman natin ito. Sa ganito ring paraan, hindi natin talaga makikita kung paano ipinapanganak na muli ng banal na espiritu ang isang tao. Pero nakikita natin ang epekto nito. Nakikita natin ang malaking pagbabagong nangyayari sa buhay ng isang tao kapag nagsimulang mamuhay sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Naririnig natin ang pagbabago sa kanyang pananalita kapag naging bahagi na siya ng pamilya ng Diyos. Nararamdaman natin ang presensya ng Diyos sa kanya sa pakikipag-ugnayan niya sa ibang tao. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo na ang tanging paraan na maaari siyang ipanganak sa Espiritu ay sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus. Sinabi ni Jesus, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na binigyan niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naniniwala ba kayo na si Jesus ang anak ng Diyos? Naniniwala ba kayo na siya ay namatay para bayaran ang ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay? Handa na ba kayong tanggapin siya bilang sarili ninyong tagapagligtas at Panginoon ng buhay ninyo?
Kung handa na kayo na tanggapin siya bilang sarili ninyong tagapagligtas at Panginoon, samahan niyo ako at tayo'y manalangin. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na kayo ang anak ng Diyos. Naniniwala po ako na namatay kayo sa krus para bayaran ang mga kasalanan ko. Naniniwala po ako na muli kayong nabuhay sa ikatlong araw. Kayo na po ang maging aking tagapagligtas at Panginoon. Kayo lang po ang pinagkakatiwalaan ko na magliligtas sa akin at siya kong susundin mula ngayon. Amen. Ngayong kayo'y sumampalataya na kay Jesus at tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon, ano na ang nangyari sa inyo? Tama! Kayo ngayon ipinanganak ng muli. Kayo ngayon ay pinanganak na sa Espiritu ng Diyos at parte na kayo ng pamilya ng Diyos. At ayon sa sinabi ni Jesus, anong klaseng buhay na nga ang meron kayo ngayon? Tama! Ngayon, meron na kayong buhay na walang hanggan. Para naman sa ating life verse ngayong linggo, may kita ito sa Juan chapter 3, verse 16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na binigyan niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan chapter 3, verse 16. Ulit na natin ng isang beses, kids. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na binigyan niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan chapter 3, verse 16. O kayo naman. 1:3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino may sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:3 verse 16. Para naman sa ating arts and craft, gagawa tayo ng butterfly. Ang mga kakailanganin natin ay 3 art papers, tape, gunting, glue, lapis, at ballpen. Mag-drawing ng kamay sa ating art paper. Tandaan kids, magpatulong kay mama at papa o kay kuya at ate kapag gagamit ng gunting. Sunod natin iti-drawing ay ang katawan ng ating butterfly. Sunod, guguhit naman tayo ng bilog para sa ulo ng ating butterfly. Pagkatapos, magdodrawing naman tayo ng tenga sa ating butterfly. Gumuhit tayo ng bilog at pagkatapos, idikit ito sa kamay o sa pakpak ng ating butterfly. Sa likod, pwede natin isulat ang ating memory verse. At tapos na ang ating arts and craft. Marami sa atin ang nag-aakala na kung nagsisimba ka tuwing linggo o nanalangin ka ng napakahaba, mabait ka sa kapwa o tumutulong ka sa may hirap, ay makakapasok na sila sa kaharian ng Diyos at magkakaroon na sila ng buhay na walang hanggan. Subalit sinasabi sa Biblia na hindi ito totoo. Walang sino man sa atin ang pwedeng bumili o magkamit ng buhay na walang hanggan dahil masyado itong mahalaga para sa katulad nating makasalanan. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo na ang tanging paraan
para makapasok sa kaharian ng Diyos ay sumampalataya kay Jesus at ipanganak na muli sa pamilya ng Diyos. Kapag ipinanganak ka sa pamilya ng Diyos, ang gumawa nito ay ang Espiritu ng Diyos at si Jesus ang nagbayad ng halaga nito. Sumampalataya ka lang at mararanasan mo na ang kapanganakang espiritual. Bago tayo magtapos sa ating virtual BSO, tayo muna ay manalangin. Sabayan niyo ako. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagkakataon na muling marinig ang iyong salita. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng paraan para maging bahagi ng pamilya mo. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Pinapanalangin po namin na patuloy kayong kumilos sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan! Tapos na ang ating virtual BSO. Sigurado ako na marami kayong natutunan ngayong araw. Sana kids ay nag-enjoy kayo at palagi kayong mag-iingat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Bye-bye!